the Russian direct investment fund is going to deliver po yung vaccine this coming by November or December. And they wanted to have to do parallel trials daw po in conjunction with the Philippine government. So ano po masasabi ng DOST as the head nung ating vaccine sub-technical working group on the vaccines po, sir? Thank you very much, Red. Just for clarification, kami kasi ang involved sa negotiation for clinical trials. We are not involved as to the procurement of the actual drug supply. Hindi ho ako part dyan. That is actually being done, I think, by the Department of Health. But anyway, ito pong sinasabi nila na yung gamot, yung bakuna na around November, hindi ko po sigurado kung ano ang purpose nun. Is that for the trial or for use? Trials po. And then they said po na they want to do parallel trials po. As in, sabay po ng clinical trial na ginagawa sa Russia. Yes, yes. So okay lang yon for as long as they are already able to secure a permit from the Food and Drug Administration. Kasi they cannot conduct a clinical trial in the Philippines kahit pa nandyan na yung even with the free vaccine unless it is approved by the FDA. Kasi basically po kaya kailangan yung permit to conduct the clinical trial. They cannot import or bring into the country any product that is not yet approved unless it is for clinical trials. So kailangan pa po ng parang permit to FDA. Yes. And so inaayos po namin ngayon na pag-aralan na namin yung results nila from the phase 1 and phase 2 para ma-recommend na namin kung talagang pwedeng gumawa ng phase 3 dito sa Philippines. At ito po ay sponsor ng Gamaleya. Ito pong institute na naka-discover nitong vaccine na ito. Doc, did the researchers dun sa discussion nyo, I think last Wednesday ba yon, did they offer you or did they present to you some documentation about their trials, phase 1, phase 2 trials po? Did they give you or did they send you some documentation po regarding this? Presented a PowerPoint presentation on the results of the phase 1 and phase 2. Pero hindi ho ito detailed. Ito po ay presentation na sinasabi nila na maganda ang result, yung antibodies ay maganda, ito ay safe, pero wala po masyadong detalye. Kaya nga po, as part of the offshoot of that meeting, we agreed na magkakaroon ng confidentiality data agreement. Kasi po, hindi natin pwede makita yung detalye ng results ng kanilang phase 1 and phase 2 unless we execute a CDA or yung tinatawag na confidentiality data agreement between our scientists and the scientists in Russia. So yung pong inaayos namin ngayon at sana in the next few days, baka bukas o sa Monday, maipadala na namin sa Russia para kung okay na sa kanila yon, pwede na nilang padala yung resulta ng kanilang phase 1 and phase 2 at saka po yung protocol na gagamitin para po sa phase 3. Ito po yung research protocol. Ito po yung magiging guide o disenyo ng kung anong gagawin na clinical trial dito sa ating bansa if ever. So yung CDA na po yun is somewhat like a non-disclosure agreement of sorts? Yes, yes. Kasi hindi naman tayo pwede humingi ng ganong kadetalyado because this information is private and proprietary. So talagang kailangan mag-execute tayo ng confidentiality and non-disclosure. I understand, sir. Sir, bukod doon sa Sputnik vaccine ng Russia, ilan pa po ang kinakausap natin for the possible COVID vaccine trials na sa atin po in our own, aside pa po doon sa WHO trial and yung sa COVAX? Kasi alam ko po, the Philippines has already signified its intent doon sa WHO trial COVAX, right, and also sa COVAX. So ano po yung mga vaccines na kino-consider po natin? Kasama po ba doon yung Moderna, yung sa Oxford, and yung sa Sinopharm? Well, hindi ko masasabi ang number. Masasabi ko sa iyo siguro yung
mga pangalan kasi hindi ko pa nabilang yung lahat ng pero marami yon. Unang-una, lahat po ng mga vaccines na already on phase 3 or malapit na sa phase 3, yung nasa advanced stages, kinakausap na po natin yan. Isa po sa pinakauna yung Oxford vaccine sa UK na ngayon ay nasa phase 3 clinical trial na sa England. At ito pong Moderna sa US, nakausap na po natin yan. Yung Pfizer vaccine po, nakausap na rin natin yan. Yung sa Japan, yung Anges, nakausap na rin po natin yan. So lahat po ito mga nakausap natin, patuloy ang conversation at saka communication. Tapos nandyan din po yung mga bakuna sa China at sa Chinese Taipei na inaprubahan na ng IATF, meaning government can negotiate with them. So ito po yung Sinopharm, Sinovac, at saka Chinese Academy of Sciences, that is from China, at yung Academia Sinica, Adimmune from Chinese Taipei. Tapos po may mga nakausap na rin tayo ng mga vaccines in early stages of development, wala pa phase 3. Ito po yung sa Canada, yung University of Saskatchewan, nakausap na rin po natin yan. At nagpadala na po ng pasabi ang Switzerland. Ang India pala, nakausap na rin natin. So they are already in phase 3 or about to start phase 3. Ang India po, yung Bharat Biological. So ito po, ilan lang po ito sa ating kinakausap. At patuloy pa tayong kumakausap sa iba pa dahil alam nyo naman na hindi natin alam kung alin sa mga bakunang ito, kahit na yung mga advanced, ang talaga magiging successful as far as the trial results are concerned. So we really have to talk to all of them. So, Doc, you said na you're talking to all of these vaccine manufacturers. Pero, di ba parang medyo dehado tayo or something like that? Kasi tayo po, we ini-import po natin yung mga vaccines. Ang isa po sa mga parang concern po is why can't the Philippines have its own vaccine production facility? Okay. May plano na po tayo dyan, yung vaccine self-reliance. Unfortunately, matagal na pong pinag-uusapan yan. Marami na pong Secretary of Health ang nagdaan. Hindi po nagkaroon ng katapusan iyang pag-uusap dyan dahil malaking pera po ang involved. Pero ang masasabi ko lang po, dahil tayo ay dinatnana ng pandemic, itong COVID-19, which is the biggest ever, it has actually awakened our lawmakers of the importance of really seriously considering vaccine self-sufficiency. So meron na po tayong pinag-uusapan na short-term, medium-term, and long-term plan. Pero alam naman po natin na para makapagtayo ka ng vaccine manufacturing plant dito sa Philippines, matagal na proseso po yan. At least 2 years yan or even more. Yung actual yan na establishment. Hindi pa kasama dyan yung negotiation at saka yung contract, finalization ng contract. So, I can be safe to say na it will take 3, 4, 5 years bago talaga tayo magkaroon ng planta. Ganun pa man, dahil wala tayong capacity to produce our own vaccines, we have no choice but to import. Kaya nga ito yung ating ginagawa ngayon. Tama kayo, we really should have done this even before. Ang problema siguro, the timing was not right. I do not know. So ngayon at alam natin na ganitong kalaki ang ating problema kinaharap ngayon. Ngayon na natin na-realize na dapat talaga nagtayo na tayo noon pa ng ating sariling planta o capacity to produce vaccines. But it's never too late. This will not be the last pandemic. This will probably be the first of a series. So might as well prepare the groundwork for vaccine self-reliance before we really become very dependent on all of the other countries. So Doc, meron na po bang discussions with Congress or meetings with Congress? If ever man, do you plan to, like for example, a law? Alam nyo kasi, ano yan hindi mo natin idinadaan sa batas kasi matagal ang batas. Ang ginagawa natin, nag-uusap na po ang private sector at ang gobyerno. Meron na mo mga pribadong kumpanya na interesado nang magtayo ng planta dito. Ang hinihingi lang nila ay kooperasyon ng gobyerno
para mabigyan sila ng mga insentibo. Dahil ito pong pagtatayo ng planta ay hindi ganun kadali at hindi mura. Napakamahal po at napakalaki investment ang kailangan. So, yun ang pinag-uusapan ngayon para ma-encourage natin itong mga local companies na to na talagang magtayo ng planta at tinitinan din po natin ang possibility ng public-private partnership, no? So, yung partnership between the private and the public sector. So lahat po ito pinag-uusapan pa. So sa ngayon, hindi pa natin masabi kung ano ang alin dito ang mangyayari. Pero ito lahat ay kinukonsidera na at pinag-uusapan. At hopefully, in the next few weeks, magkakaroon na tayo ng detalye kung talagang ano dito ang magkakatotoo at kung ano dito ang planong magmamaterialize. Mm-hmm. Isa po sa mga concerns po ng ating mga kababayan tungkol sa mga vaccine, any kind of vaccine for that matter, is yung safety and efficacy. Paano po re-resolve ng TWG, sub-TWG, ang mga concerns ng ating mga kababayan when it comes to the safety and the efficacy of the planned vaccines? Any kind of vaccine po, sir? Well, unang-una, ang trials ay nangyayari na for so many years. Lahat po ng gamot na iniinom natin ngayon, bakuna na ginagamit natin, ay nagdaan lahat sa clinical trial. So itong mga clinical trials na to, para maging kapani-paniwala at katanggap-tanggap, hindi lang sa publiko at sa scientific community, ay dapat sumunod sa mga international scientific and ethical guidelines. Dalawang aspeto yan, scientific and ethical. Scientific, dahil kailangan patunayan na yung mga trial, yung mga pag-aaral na ginawa ay bagay sa mga scientific principles, scientifically sound, at tama ang pamamaraan, at pinag-aralan sa tamang paraan yung mga resulta. At ethics naman po ay patungkol sa protection ng rights ng mga taong lalahok sa clinical trial. Ibig sabihin, it has to be voluntary. Kailangan po ay napaliwanag sa kanila kung ano yung trial, ano po yung produkto, ano yung posibleng epekto nito, masama man o mabuti, mga side effects, para alam po ng lalahok. At kung siya naintindihan niya yon at siya'y pumapayag, lalagda siya sa tinatawag nating Free Prior Informed Consent, FPIC. Ibig sabihin, pumapayag siyang lumahok at doon sa trial at kasama po dito na kung ano man ang magkaroon siya ng side effects, ito naman ay ima-manage properly ng mga scientists at mga taong nagko-conduct ng clinical trial. Ito po ay supervised ng mga ethics review committee ng mga universidad para makita nila na talagang safe at tama ang ginagawa ng mga researcher at noong mga sumalahok sa clinical trial. At pag ito po ay natapos, i-monitor pa rin sila ng tuloy-tuloy dahil baka hindi nakita yung long term, short term lang nakita. So kasama po yan sa usapan na kailangang bahagi ng kanilang makukuha kung sila ilalahok sa mga clinical trial. So ito po ay ina-assure namin na compliant po to sa international and ethical guidelines at very transparent at ang resulta ay pag-aaralang mabuti para ito yung maging basihan ng tamang desisyon ng ating mga regulatory agencies at ng pamahalaan. So, Doc, yung sinasabi na timeline ni Secretary Roque, May 2021, mauurong po ba yon or is that a final date na po ba yon? Well, nothing is final. That is the best case scenario. Kinumpute na namin yan kung walang problema, dire-diretso ang paggawa ng trial, walang mga masamang nangyari, walang mga nag-question. Pag dire-diretso po yan, tama po si Secretary Roque, mga May yan. Pero kung yan po ay halimbawa, mahirapang kumuha ng mga tao na lalahok sa trial o magkaroon ng problema doon sa mga approval process o matagalan sa pag-aaral yung mga experts at yung regulatory agency,
pwede pa itong lumagpas ng May. No? And dapat ikonsidera natin na kapag yan ay na-approve ng FDA, hindi karaka-raka na nandyan na yung bakuna at pwede nang gamitin ng lahat dahil alam natin na ang supply ay hindi sapat. So kung ma-approve man yan, ang mabibigyan ay yung mga ipe-phase yan. Hindi yan pwedeng sabay-sabay na lahat tayong Pilipino ay bibigyan. By phase po yan. At ang uunahin malamang, base sa rekomendasyon ng World Health Organization, ay mga healthcare worker at yung mga at risk, bago yung mga normal na tao na katulad natin. So, dapat maintindihan yan ng mga mamamayan kasi siyempre lahat tayo gusto natin mabakuna. Pero dapat ating isipin na kahit nandyan na yung bakuna, hindi makakayanan ng mga kumpanya na magbigay ng lahat ng pangangailangan natin na bakuna. Dahil lahat ng bansa ay nangangailangan din. Walang exception. So, ma-imagine nyo, kung ang global population is 7 billion ba? Almost 8 billion. Lahat yan ay kailangan bigyan. So, hindi ho ganun kabilis yun. Kaya nga sinasabi ko po, siguro yung stable supply, meaning yung talagang nandyan na at magagamit, siguro baka pwede nang magamit ng karamihan, is baka end of next year pa. Kasi yung ating mga supply ng bakuna will take time to be manufactured. And clarification lang po, if ever man na nakapasa na yung mga vaccines na yon, if ever man nakapasa na po, kukuha po ang Pilipinas doon sa group, sa kahit anong bakuna na makakapasa sa trials po natin. Wala po tayong pipiliin kahit anong bansa. Kay Russia pa yan, China, Japan, US, Taiwan. Kukunin po natin Hindi yan. dapat kasi titingnan kung saan siya nanggaling. Ang dapat tingnan yung datos, yung resulta ng trial. No? At yung iba pang trials na ginawa. Doon lang po ang basihan natin. So whether yan ay Russia o China o US o England o India, it does not matter. Basta ang importante, ano ba yung resulta na lumabas base sa mga trials. At yun po ay determina ng FDA. So bibigyan ng registration yan. Pero among those na registered, pipili rin tayo kung alin dyan ang pinakamagaling. Kasi ang nakikita nating mangyayari, hindi siguro tayo bibili na isang bakuna lang, isang klaseng bakuna lang. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi mabibigay ng supply na kailangan natin sa isang bakuna lang. So malamang dyan 2 or 3 na bakuna na iba-iba ang ating gagamitin kung yan ay na-develop na. Ayun po. So mapunta lang tayo po saglit. Kamusta na po yung mga trials po natin sa convalescent plasma at saka dun sa tawa-tawa? Kasi I heard kayo po yata yung isa sa mga agencies na nagli-lead po ng research sa convalescent plasma and tawa-tawa. Kami po yung nagpa-fund niyan at saka nagmo-monitor dahil kami po yung health research agency. So ongoing po lahat yan. At hopefully kung walang problema, sana po matapos yan within the year o first quarter of next year. At doon natin malalaman na resulta. So nandiyan po yung tawa-tawa, yung lagundi, yung BCO, yung virgin coconut oil. Tapos yung may tayong solidarity trial pa po ng World Health Organization na ongoing pa rin. So yan po ang ating inaantabayanan na siguro naman katulad solidarity malapit ang matapos yun. So makikita natin yung mga resulta after that. Short reaction lang po kasi nabalitaan po natin yung mga nagbebenta po ng convalescent blood plasma sa black market. Yun po ongoing din yun pala. Ongoing din ho yun. Pero ano pong reaction po ninyo? Naibabalitaan ninyo yung mga marami nagbebenta po ng convalescent blood plasma para ibenta. I mean, hindi nga yung research pa nga po ninyo is ongoing pa nga po pero nandun na nga po yung mga scrupulous na mga nagbebenta. Siguro nasa sa FDA na yan para i-monitor nila kasi illegal po yun. Unang-una, ang plasma po parang dugo yan. Strictly speaking po, diba alam naman natin na ang blood donation ngayon hindi na commercial. Bawal na po ang commercial blood donation. In other words, ang pwede mo lang gawin ay mag-donate ka at yun ang gamitin or humanap ka na makapagbibigay ng dugo para yun ang
gagamitin mo. Pero it's not for commercial purposes. No? Yung lalagyan lang if ever yung babayaran, yung transfusion pack. Pero yung dugo mismo, dapat hindi sinisigil yun. Parang ganun din po ang plasma. At hindi pa yon, hindi pa siya tinatawag na parang accepted indication. Pinag-aaralan pa po ito. So kailangan talaga hindi ito pwede ipagbili dahil hindi pa ito approved. So under study environment pa po ito. So kailangan i-monitor to dahil hindi ito dapat nangyayari. So sir, lastly na lang po, any message na lang po siguro sa mga Pilipino, of course, kasi po nabalitaan po nila yung vaccine from Russia, and nag-scramble na po sila ng mga parang mga kuro-kuro and opinion about this vaccine. And yun nga po, tapos nga po si Pangulo nga po gusto na nga po magpaturok once na it's available. Ano na lang po yung message po niyo sa mga kababayan po natin na alam po natin na pagal na po sila sa mahaba ang lockdown. Gusto na po nila nag-set ng resolusyon sa COVID-19 na issue na ito. And of course, hinihintay na lang po nila either yung bakuna or yung gamot. Ano po yung inyong mensahe na lang po sa taong bayan po, Doc? Okay. Oo. Naintindihan ko po na lahat tayo, ang buong Pilipinas ay talagang naiinip na at gusto na magkaroon ng bakuna. Dahil katulad nga ng sinasabi ng karamihan, lalong-lalo na ating presidente, we cannot go back to some degree of normalcy hanggat walang bakuna. Tama po siya doon. Although, pag tayo nagkabakuna, hindi lang yun ang dapat nating gawin. Dapat patuloy pa rin ang ating ginagawa ngayon na pag-iingat, katulad ng social distancing, paggamit ng face mask, personal hygiene, yung early detection at saka treatment, isolation, quarantine for those who are infected. Lahat po to ay kailangan patuloy. Hindi tayo dapat nakadepende lang sa bakuna. Ikalawa, kailangan po ay kumuha lang tayo ng impormasyon sa mga reputable sources. Huwag tayo titingin masyado sa social media at kahit na doon sa mga kumpanya na gumagawa ng bakuna. Natural, sila ay magsasabi lang na mabubuti tungkol sa kanilang produkto. At the end of the day, ang ating tinitingnan, no, sa kaduluduluhan, kung ano ba ang resulta na ipinakikita ng mga trial na ginawa tungkol sa kanilang produkto. Yun ang ating magiging basihan. At sana po kayo po ay maging maalam dito at magkaroon ng kumpiyansa sa ating mga eksperto at sa ating mga doktor at sa ating pamahalaan na ang desisyon na gagawin natin ay base lamang sa scientific data at kung siya ay tama at talagang mapapatunayan na ang bakuna ay mabisa at ligtas na gamitin para po sa ikabubuti ng lahat ng ating mga mamamayan at para talagang matalo na natin at mapusa ang virus na nagdahilan ng COVID-19. So yun na po ang masasabi ko. Antabayanan natin, alamin at gumamit ng tamang impormasyon at basihan lang natin ang siyensya at ang masusing pag-aaral ng mga datos para gumawa ng desisyon. Maraming salamat po, Dr. Montoya, for speaking to the Manila Times.